Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Matapos ang 9 na araw na ating paghahanda, dumako tayo ngayon sa pinakamahalagang gabi sa lahat ng gabi. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nung sinimula natin ang simbang gabi, naibahagi ko sa inyo na sa loob ng mga susunod na gabi, tayo ay maghahanda sa pamamagitan ng ating pagninilay sa mga pagbasang mapapakinggan. Naibahagi ko rin sa inyo na sa pagninilay na ito, magbibigay ng gabay sa atin ang isang salita na bawat letra ay tutukoy sa mga aral na mapupulot natin mula sa mga pagbasa. Natuklasan nga natin ang salitang ito bilang ang salitang Ingles na Eucharist. At mula sa unang araw hanggang sa 9 na araw, unti-unti nating napupulot ang mga aral na ito. Bilang pagbabalik tanaw, ano nga ba ang mga aral at nagsilbing hamon sa atin? Unang gabi, nananabik ba tayo para magpahayag? Are we enthusiastic to evangelize? Ikalawang gabi, ang ating pagkakaisa ay buo ba? Is our unity truly unbroken? Ikatlong gabi, maalam ba tayo para lubusang magbago? Are we clever to convert? Ika-4 na gabi, taglay ba natin ang pag-asa para makamit ang lunas? Do we have hope to be healed? Does our hope leads to healing? Ika-5 gabi, ang ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay nagpapatunay ng kanyang presensya at pagmamahal. Does our acceptance of God's will affirms God's presence and love? Ika-6 na gabi, nagagalak ba tayo na panibaguhin ang ating katapatan na paglingkuran ang Diyos at ang kapwa? Do we rejoice in renewing our commitment to serve God and others? Ika-7 gabi, isinaalang-alang ba natin ang ating pagkakalinlan bilang mahalaga sa plano ng Diyos? Do we consider our identity being integral in God's plan of salvation? Ika-8 gabi, ang bunga ba ng ating sakripisyo ay nagdudulot na magbahagi sa iba? Is the fruit of our sacrifice leads us to share to the less fortunate? At huling gabi, ang ating dakilang pasasalamat ay nag-uudyok ba para ang ating gawain ay maging kalugod-lugod sa Diyos? Is our great thanks to God leads to doing our task pleasing to Him? Naging gabay natin sa loob na 9 na araw ang salitang Eucharist. Dahil binahagi ko rin sa inyo na pagdating ng Pasko, pagninilayan natin ang Eucharistia at ang ugnayan nito sa banal na misa. Sinasabi natin, mga kapatid,
na sa bawat pagdiriwang ng misa, ang Panginoon ay nananaog. Hindi ba ito rin ang diwa at palaala ng Pasko? Na sa unang pagkakataon, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na tinitingala at sinasamba, ngayon nagpasya sa pamagitan ni Jesucristo na manaog at makapiling tayo. Yan ang pagdiriwang ng Pasko. Makapiling ang Diyos. Kung nananaog ang Diyos para makapiling ng tao, hindi ba naiiba na ang misa ganon din? Sa bawat pagdiriwang ng misa, sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, ang Diyos na ito nananaog sa atin upang pagsaluhan at pakinabangan. Kaya ang saysay ngayon ay ito. Ang Pasko hindi na lang nakatalaga sa isang araw. Gusto natin malayo pa ang pagdiriwang ng Pasko, buwan pa lamang ng Setyembre, inaawit natin ang mga awiting pamasko. At tiyak sa gabing ito, bilang isang pamilya, bilang isang kamag-anak, nakatira sa isang tahanan, ipagdiriwang natin ang Pasko kahit papano. Sa salo-salo, sa pagpapalitan ng regalo, sa awit, sa palaro. Pero ang tanong, sa mga pagdiriwang na ito, naaalala nyo ba na ang sentro ay dapat si Kristo at hindi tayo? Pero nakapagtataka, si Jesus ang sentro, hindi tayo, pero ang tumatanggap ng regalo, tayo, hindi si Kristo. Kaya maganda itanong, ano ang regalo mo kay Kristo ngayong Pasko? Dahil parang hindi makatarungan, siya may birthday, ikaw tatanggap. Siya may birthday, hindi siya kasalo sa salo-salo. Di po ba? Dahil kung tutuusin ang tunay na Pasko, na ikinagagala ko kung bakit kayo nandito, ay pagsasaluhan natin sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Bago kayo magsasaya, inunan nyo na puntahan ang pagdiriwang na itinalaga ng Diyos, na tayo'y magtipon-tipon sa banal na misa. Pero alalahanin nyo, hindi lamang sa gabing ito ay Pasko. Sa bawat pagdiriwang ng misa, iyon ay Pasko. Kaya mapapansin nyo, ang tawag natin ng Pasko sa English ay Christmas. Ang tawag natin sa banal na misa sa English ay Holy Mass. Bakit? Dahil tuwing pinagdiriwang ang Pasko, ginugunita natin ang pagpanaog ni Kristo. Tuwing ipinagdiriwang ang misa, ipinagdiriwang natin ang alaala ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, na siyang naging dahilan ayon kay San Pablo sa ikalawang pagbasa kung bakit nakamit natin ang katubusan. Kaya po ito ngayon ang dahilan ng ating pagdiriwang, ng ating kasiyahan na nakatuon sa banal na Eukaristiya. Sikapin natin na sana mula ngayon, kung nagsasayahan tayo sa Pasko, dapat nananabi ka rin na bawat linggo at hindi lang sana linggo, dumating ang araw na araw-araw na naisin mong Pasko kapag dumadalo ka sa banal na pagdiriwang ng misa. Mamaya, matapos ang misa, magtitipon kayo sa inyong mga tahanan bilang pamilya at magdiriwang. Habang kayo nagtitipon, isasama ko kayo sa aking panalangin.
Dahil palaging tinatanong kahit ng aming mga pamilya, paano nga ba nagdiriwang ang pari ng Pasko? Kasama niyong pamilya niyo. Ang pari, matapos ang misa, mananatili sa parokya. Kung tutuusin, ang daming nagdayaya sa akin, Father, after Mass, punta ka sa bahay namin. Ngayon, sasabihin ko ang tunay na dahilan ba't hindi ako pumaparoon. Kahit lahat kayo umimbita, ang sasabihin ko lang, salamat. Dahil wala sa bahay ninyo ang nagdiriwang ng kaarawan. Ang nagdiriwang ng kaarawan ay manatili sa loob ng tabernakulo. Kaya mamaya paghating gabi, habang kayo nagsalo-salo, ito ang panalangin, pag-asa, at nais ko na maging hamon sa inyo habang pinagdarasal kayo. Mula muli sa salitang Eucharist. Number 1, I pray, I hope, and I desire that all of you may be enthusiastic to evangelize about the Eucharist. Dalangin ko na manabik kayo magpahayag ng Ebanghelyo tungkol sa Eucharistia. Ikalawa, I pray, I hope, and I desire that all of you be united always in the Eucharist. Dalangin ko ng inyong pagkakaisa ay palaging maipamalas sa pagdiriwang ng misa. Ikatlo, I pray, I hope, and I desire that all of you may be clever enough to value the Eucharist more than anything else. Dalangin ko na maging maalam, matalino kayo, na pahalagahan ang Eucharistia higit pa sa kahit ano. Ikaapat, I pray, I hope, and I desire that all of you may be hopeful to find complete healing through the Eucharist. Dalangin ko na mapuno kayo ng pag-asa na ang inyong mga karamdaman ay makahanap ng lunas sa pamamagitan ng Eucharistia. Number 5, I pray, I hope, and I desire that all of you may affirm the true, real, and substantial presence of Jesus in the Eucharist. Dalangin ko na maging tagapagpatunay kayo ng tunay, ng totoo, at substansyal na presensya ni Kristo sa Eucharistia. Ika-6, number 6, I pray, I hope, and I desire that all of you may rejoice always in the company and presence of Jesus. Dalangin ko na maging kagalakan ninyo na makasama si Kristo. Number 7, I pray, I hope, and I desire that all of you be identified as a true disciples of Jesus Christ. Dalangin ko na naway makilala kayo bilang mga totoong disipulo ni Kristo. 7, I pray, I hope, and I desire that all of you may share the blessings, the graces and love that you receive in the Eucharist. Dalangin ko na matuto kayong magbahagi ng mga pagpapala, ng mga biyaya, ng mga grasya, ng mga pagmamahal na natamo ninyo sa Eucharistia. At kahuli-hulihan, I pray, I hope, and I desire that you may thankful for the rest of your life being redeemed and loved by Jesus. Dalangin ko
na magpatuloy kayong magpasalamat hanggang sa buong hininga ninyo dahil kayo ay niligtas at minahal ni Kristo. Mga kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit sa gabing ito nakasuot kayo ng puti. Binabalikan natin ang ating unang pagtanggap ng Eukaristiya. Kung paano tayo inihanda na magkaroon ng malinis na kalooban, puso't isipan sa bawat pagtanggap ng Eukaristiya. Nawa, dalhin ninyo ang mga aral na ito, pagyamanin ninyo ang mga aral na ito, dahil ang tunay na Pasko, hindi lamang ngayon. Ang Pasko ay araw-araw na ipinagdirayuang kung ikaw ay nakikiisa sa banal na hapunan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.